isang diwa ng pagmamahal at sakripisyo sa ilalim ng maaraw na langit, isang mayamang lalaki ang abala sa pagpapalinis ng kanyang mamahaling kotse. Sa kanyang isip, ang bawat kislap ng sasakyan ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit hindi niya akalain na ang batang car wash boy na naglilinis nito ay anak ng kanilang dating katulong, isang babae na minahal niya ng lubos. Nang makita niya ang ina ng batang si Oliver na may sakit, parang biglang bumagsak ang mundo ng lalaki, ang sakit ng nakaraan ay muling bumabalik sa kanyang isipan. Oliver, uwian na. Tara, sama ka sa amin, maglalaro tayo, sigaw ng 8 taong gulang na kaklase ni Oliver, si George, na puno ng saya. Ngunit ang ngiti sa mukha ni Oliver ay agad na napawi. Sa susunod na lang, George. Kailangan ko pa kasing bantayan si nanay Nanghihina kasi siya nitong mga nakaraang araw kaya kailangan ko munang alagaan tsaka bantayan, sagot ni Oliver, ang kanyang tinig puno ng responsibilidad. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at nagmadaling lumabas ng silid, ang puso niyang bata ay puno ng pangarap ngunit nahahadlangan ng katotohanan. Bago pa man siya makalabas, narinig niya ang mga bulong-bulungan ng kanyang mga kaklase. Kawawa naman talaga si Oliver. Wala nang ang ama, may sakit pa talaga ang kanyang ina. Mabuti na lang talaga at kumpleto ang mga magulang natin, nakakapaglaro pa tayo ng walang pinoproblema, sabi ng isa. Oo nga hindi katulad ni Oliver na inilalaan ang lahat ng oras niya sa kanyang ina at sa gawaing bahay. Hay, buti na lang talaga hindi tayo natulad sa kanya. Magiging kawawa tayo kung ganoon, dagdag pa ng isa. Masakit man marinig ang mga bulungan na iyon, pinilit ni Oliver na itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Naiinggit man siya sa mga kaklase na malaya, wala na siyang magagawa. Kailangan niyang umuwi ng maaga upang tingnan ang kalagayan ng kanyang ina. Sa murang edad, siya ang naging haligi ng kanilang tahanan, may mga responsibilidad na hindi dapat ipagwalang bahala. Nang makauwi siya, nakita niyang abala ang kanyang ina sa pagwawalis ng kanilang bakuran, bagamat umubo-ubo pa ito. Agad siyang lumapit, nag-aalala sa kalagayan ng kanyang mahal na ina. Nanay, huwag na po kayong gumalaw-galaw at baka lumala pa po ang karamdaman niyo, nag-aalalang saad ni Oliver habang kinuha ang wales mula sa kamay ng kanyang ina. Pinaupo niya ito upang makapagpahinga, bago siya tumakbo sa loob ng bahay upang kumuha ng maiinom na tubig. Anak, andito ka na pala. Ang aga mo yatang umuwi Oh, halika na at may pandesal na ibinigay si Aling Margaret, paghatian natin iyon. Hindi pa kasi ako nakapagluto kaya iyan na lang muna ang kakainin natin, usual ng kanyang ina, ang boses nito ay mahina at umuubo-ubo pa. Napabuntong hininga si Oliver habang tinitignan ang kalagayan ng kanyang ina. Nay, hindi po ba sabi ng doktor na magpahinga lang po muna kayo? Makinig po kayo sa kanya. Uminom na po ba kayo ng gamot nyo? Nag-aalalang wika ng paslit, habang ay nalalayan ang kanyang ina papasok sa loob ng kanilang barong-barong. Sa kabila ng hirap, ang pagmamahal ni Oliver sa kanyang ina ay tila liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa kanilang madilim na sitwasyon. Ano ka ba? Huwag ka nang mag-alala pa sa akin, kaya ko naman ang sarili ko. Malakas pa si nanay, at saka ang mga batang katulad mo ay dapat naglalaro sa labas. Sige na, magsaya ka roon kasama ang mga kaibigan mo. Ipagluluto kita ng masarap na pagkain. Salamat sa pag-aalala mo, mahinang wika ni Clara, bago niya hinalikan ang noo ng kanyang anak bilang pasasalamat. Inay, kahit ano pong pilit kong magsaya, hindi po ako sasaya kung alam ko pong ganito ang kalagayan nyo. Alam ko pong hindi na naman kayo uminom ng gamot nyo, anes ni Oliver, na puno ng pag-aalala. Agad siyang pumunta sa maliit nilang drawer upang kunin ang gamot ng kanyang ina. Hindi po ba sabi ko, huwag niyong titipirin ang gamot. Kahit pa po maubos ito ay gagawa po ako ng paraan para makabili ulit, at saka po may 4 naman po tayo, nanay. Anes niya habang binubuksan ang drawer, ngunit napatigil siya nang makita niyang ubos na pala ang gamot ng kanyang ina. Wala nang laman ang lalagyan. Nilinggan niya muli ang kanyang ina, ang takot ay mas lumitaw sa kanyang mukha. Inay, kailan pa po naubos ang gamot niyo? Tanong niya, habang nilapitan ang umuubo-ubo pang ina. Nung isang araw pa, anak, huwag ka nang mag-alala.
Umiinom ako ng mga herbal na gamot. Sabi nila mas makabubuti. Nakangiting sambit ni Clara, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay ang takot na hindi niya maamin. Pero, inay, hindi po ba mas mabuti kung uminom kayo ng gamot na inireseta ng doktor? Nag-aalala niyang tanong. Ang pagtutol ni Oliver ay nagdulot ng tensyon sa kanilang usapan. Bakit niyo po ako pinipigilan? Gusto ko lang po kayong gumaling. Oliver, hindi mo ako dapat pinapagalitan, sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng pagod at inis. Alam mo bang masakit ang ulo ko? Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Napabuntong hininga si Oliver, at niyakap ang kanyang ina, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay tila lumalalim. Gagaling ka po, Nay. Hahanap po ako ng paraan upang gumaling ka. Huwag niyo po sanang kalimutan ang ipinangako niyo sa akin noon, hindi niyo po ako iiwan katulad po ng ginawa sa atin ni tatay. Bulong ni Oliver, ang kanyang mga luha ay tumulo sa kanyang mga pisngi. Kinabukasan, napagpasyahan ni Oliver na huwag munang pumasok sa paaralan. Kailangan niyang humanap ng pera para sa pambili ng gamot ng kanyang ina, ngunit alam niyang hindi ito gusto ng kanyang ina. Nanay, pasok na po ako. Huwag niyo pong kalimutan ang habilin ko po ha. Paulem, paalala ni Oliver, ngunit sa kanyang isip, ang pag-alis ay hindi lamang isang simpleng desisyon kundi isang pagsuway sa kanyang ina. Natawa namang kumaway-kaway lang si Clara, ngunit sa kanyang puso ay may panghihinayang. Oh, anak, galingan mo sa klase ha, habol na sigaw niya, ngunit alam niyang hindi ito ang tunay na nais ni Oliver. Pagdating sa car wash, masayang sigaw ni Oliver, Kuya Charlie, nang makita ang kanyang kaibigan. Kuya Charlie, tutulong po sana ako sa pag-car wash po ninyo, pambili lang po ng gamot ni inay, wika niya. Ang determinasyon sa kanyang boses ay hindi mapapantayan. Ikaw talagang bata ka. Nakauniforme ka pa nga oh. Sigurado kung wala na namang alam si Ate Clara sa pagpunta mo rito, siguradong kami na naman ang mapapag-alitan, anes ng isa pang kasamahan ni Charlie, ngunit hindi na ito ininda ni Oliver. Tinanggal niya ang kanyang uniforme at agad na nagsimula sa trabaho. Kailangan ko po kasing gawin to para po sa gamot ni inay. Naubos na po kasi ang gamot niya kaya kailangan ko pong bumili ng bago eh. Wika pa niya, ngunit sa kanyang isip, ang saloobin ng kanyang ina ay nag-aalangan. Habang nagtatrabaho, ang mga kasamahan nila ay napatingin kay Oliver, puno ng awa. Bakit ganito ang sitwasyon niya? Napakabata pa niya para sa ganitong responsibilidad, bulong ng isa sa kanila. Sa kanyang puso, may labis na pagnanais si Oliver na ipaglaban ang kanyang ina, ngunit ang hindi pagkakaintindihan sa kanilang dalawa ay tila nagiging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng lahat, ang kanilang sitwasyon ay nananatiling hindi paganap na nalulutas, at ang takot ni Oliver na mawala ang kanyang ina ay patuloy na bumabalot sa kanya. Habang abala sila sa pagkukwentuhan at kasabay nito ang paglilinis sa kotse ng kanilang customer, saglit silang natigilan ng masilayan ang pagpasok ng isang napakagarang itim na sasakyan na ngayon lang nila nasalayan sa buong buhay nila. Hindi nila mapigilan na sabay na mamangha dahil sa ganda nito. Wow! Ang ganda po ng kotse niya, Kuya Charlie, manghang yusel ni Oliver habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat. Oo nga, ngayon ko lang nasalayan ang ganitong kagandang kotse. Mukhang bigatin ang magiging customer natin ngayon ah. Excited na wika ni Charlie. Mula sa magarang itim na sasakyan, lumabas ang isang agaw pansin na lalaki. Nakasuot ito ng mag-agarang kasuotan na batid ng lahat ay pangmayaman ang datingan. Dali-daling lumabas ang may-ari ng car wash at agad na nilapitan ang binata pagkababa nito sa kanyang kotse. Sir, good morning po. Ano ho ang sadya natin dito? Magpapalinis po ba kayo ng sasakyan nyo? Tanong ng may-ari ng car wash, bago pinasadahan ng tingin ang magarang sasakyan na nasa harapan niya. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makilala niya ang sasakyan. Ferrari, bulong pa ng matanda at napalunok. Nagulat na nakatingin ang mga trabahante sa kanya, habang si Oliver ay manghang-mangha pa rin sa kanyang nasalayan. I want you all to clean my car in less than an hour. Kayo lang kasi ang nakita kong naglilinis ng sasakyan dito. Bibigyan niyo ako ng tip kapag natapos niyo itong maaga, may autoridad na yusel ng lalaki.
Nagningning ang mga mata ni Oliver nang marinig iyon kaya siya agad pumunta sa harapan ng lalaki at nagsalita, "Areglado, boss. Kami na pong bahala sa kotse nyo." Napakunot ang noo ng lalaki nang napunta ang tingin niya kay Oliver. "Teka, isa ka sa mga nagtatrabaho rito?" tanong niya, na ikinagulat ng may-ari ng car wash. Hindi po sir, tumutulong lang po siya sa paglilinis ng sasakyan. Binibigyan namin siya ng pera bilang bayad sa tulong niya, honest ng may-ari. Napangiti ang lalaki at nilapitan si Oliver, bago marahang pinitik ang noo nito. "Ang bata mo pa para magtrabaho rito. Araw ngayon ng pasukan, bakit hindi ka pumapasok? Alam ba ito ng iyong mga magulang?" wika niya, na para bang pinapagalitan si Oliver sa ngalan ng kanyang mga magulang dahil nag-aalala ito. Napakamot ng ulo si Oliver. "Kailangan ko po kasing magtrabaho, sir. Ako lang pong inaasahan ni nanay, kaya kailangan ko pong kumayad kahit nasa murang edad pa lamang po ako. Pambili po ng gamot at bigas na rin po ang makukuha ko rito," matapang na pakiusap ng paslit. Mas lalo pang napangiti at napahanga ang lalaki sa kanya. Ngayon lang siya nakakakilala ng ganitong bata na tila alam na ang lahat sa mundo. "Kung ganoon, ikaw ang inaatasan kong maglinis ng kotse ko. Kapag natapos mo ito ng 1 oras, bibigyan kita ng malaking tip," nakangiting wika ng lalaking si Henry. Sa kanyang isip, may kung anong pangungulila siyang naramdaman nang una niyang masilayan si Oliver. "Talaga po, sir. Huwag po kayong mag-alala. Lilinisan ko po at papakintabin ko po ang bawat sulok ng kotse niyo. Ako na pong bahala." Masaya at masiglang ani Oliver bago kumuha ng mga gamit na kakailanganin niya sa paglilinis. Muli na namang napangiti si Henry. Pakiramdam niya ay kilalang-kilala niya ang paslit kahit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakilala. Masigla at mabilis namang ginawa ni Oliver ang kanyang trabaho habang si Henry ay matiyagang pinagmamasdan siya habang nililinisan ang kanyang sasakyan. 1 oras ding nakaupo si Henry habang nagmamasid sa paglilinis ni Oliver, at masasabi niyang palido itong magtrabaho. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap. Napansin ni Henry ang pagod sa mukha ni Oliver at ang mga alalahanin nito. "Alam mo, Oliver, hindi masama ang humingi ng tulong. Kung kailangan mo ng gamot para sa iyong nanay, maaari kitang tulungan. Pwede kitang bigyan ng trabaho na mas regular," alok ni Henry. Nang marinig ito ni Oliver, nagliwanag ang kanyang mga mata. "Talaga po, sir. Pero paano po ang pag-aaral ko?" tanong niya na may pag-aalinlangan. "May paraan para maayos ang lahat. Makakapag-aral ka at makakatrabaho ka pa. Hindi mo kailangang iwanan ang iyong pag-aaral," sagot ni Henry, puno ng pag-unawa. Sa mga salitang iyon, unti-unting naglaho ang takot at pangamba ni Oliver. Naramdaman niya ang pag-asa na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. "Salamat po, sir. Gagawin ko ang lahat para sa aking nanay," sagot niya, puno ng determinasyon. Mula sa mga sandaling iyon, nagbago ang kanilang relasyon. Ang dating estranghero ay naging kaibigan at tagapagtanggol. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan nilang magtulungan at magkaisa, at sa huli, nagtagumpay sila sa kanilang mga layunin. "Sir, tapos na po maglinis. Konting dumi lang at putik ang damaykit sa kotse nyo, kaya madali lang pong nalinisan," yuzel ni Oliver bago umupo sa katabing upuan at uminom ng tubig. Halata sa kanyang mukha ang pagod na pagod siya sa mga nagdaang oras ng pagtatrabaho. Ilang segundong pinagmasdan ni Henry ang bata bago niya kinausap muli ito. Curious siya sa kwento ni Oliver at nais niyang marinig ito. "Bakit mo pala kailangan ng pera, Iho? Ang dapat sa mga batang katulad mo ay nag-aaral ngayon at hindi nagtatrabaho," tanong ni Henry, na puno ng pag-aalala. "May sakit po kasi si inay kaya kailangan kong magkaroon ng pera para sa gamot niya. Masaya naman po ako sa ginagawa ko, kaya wala po kayong dapat ipag-alala, sir. Sisiguraduhin ko rin naman po na mag-aaral ako ng mabuti dahil nangako po ako na bibigyan ko pa po ng magandang buhay at lupa si nanay paglaki ko," tugon ni Oliver habang ini-imagine na niya ang magiging buhay nilang mag-ina kapag nagkaroon na siya ng magandang trabaho. Napangiti si Henry dahil sa kasimplehan ng batang kaharap niya at hindi niya mapigil ang mamangha rito.
Kumuha siya ng perang papel at ibinigay ito kay Oliver. Iyan bayad ko sa paglilinis mo sa kotse ko. Sapat na siguro iyan upang makabili ka na ng gamot para sa iyong ina at bumili ka na rin kung gusto mo. Pinaghirapan mo iyan. Nanlaki ang mga mata ni Oliver sa gulat at nagningning ang kanyang kamay nang tinanggap ito. Talaga ho, ganito po karami ang ibibigay nyo sa akin. Nako, maraming salamat po, sir. Ngayon lang po ako nakahawak ng ganitong kalaking pera, naiiyak na wika ni Oliver. Ginulo ni Henry ang buhok ng paslit bago tumayo upang pumasok na sa kotse at umalis. Ngunit bago pa siya nakapasok, natigilan siya nang biglang yamakap si Oliver mula sa likuran. Naramdaman ni Henry ang matinding pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay pamilyar sa kanya ang yakap ng paslit, na para bang matagal na niyang naramdaman ito noon. Bakit ako umiiyak? Anong nangyari sa akin? Bulong ng isipan ni Henry habang napagtanto ang paglandas ng kanyang mga luha. Maraming salamat talaga, sir. Balik po kayo ulit dito. Sisiguraduhin ko pong lilinisan ko po ang bawat sulok ng kotse nyo, masayang wika ni Oliver nang kumalas sa yakap. Muli siyang hinarap ni Henry at marahan na naman itong pinitik ang noo ng bata. Mag-aral ka sa ikalawang balik ko rito, at pag nakita kitang nandito pa rin at nagtatrabaho, isusumbong kita sa mga magulang mo, pananakot ni Henry. Pero napangiti lang si Oliver at tumango-tango ng 3 beses. Pagbubutihan ko po ang pag-aaral ko, sir. Sana po hindi ito ang huli nating pagkikita. Ako nga po si Oliver. Ipananalangin ko po na sana makita niyo po ang hinahanap niyo rito. Muli namang natigilan si Henry sa narinig na pangalan ng bata. Kapangalan ito ng kanyang anak, ngunit hindi na lamang iyon binigyan ng pansin ng binata dahil marami namang tao ang may kaparehong pangalan. Ang perang nakuha ni Oliver ay agad niyang ipinambili ng gamot ng kanyang ina, pati na rin ng pagkain at prutas na kanilang kakainin. Inay, nandito na po ako. Tignan niyo po ang dala ko. Marami po akong biniling mga pagkain, nanay. Agad na nabitawan ni Oliver ang kanyang mga dala at patakbo siyang tinungo ang kanyang ina, na nakahilata sa sahig ng kanilang bahay at wala itong malay. Nanay, nay, ano pong nangyari? Nay, gumising po kayo. Nangako po kayo sa akin eh. Sabi niyo po hindi niyo po ako iiwanan. Iyak ni Oliver, habang tumutulo ang kanyang mga luha. Tumawag siya ng tulong at agad nilang dinala ang kanyang ina sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, nagpaalam na ang paslit na lumalala na ang kalagayan ng kanyang ina at hindi na ito kaya ng maintenance na gamot lamang. Kailangan na nitong magtagal sa ospital kung saan mahalaga ang mabuting pangangalaga. Ang puso ni Oliver ay puno ng takot at pangamba, ngunit sa kanyang isipan, may liwanag na nagmumula sa mga pangako niyang ginawa kay Henry. Makakahanap ako ng paraan para makuha ang tamang tulong para kay nanay, bulong niya sa sarili. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagpatuloy ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang kalusugan ng kanyang ina. Nagsimula siyang magplano, hindi lamang para sa kasalukuyan kundi para sa kanilang kinabukasan, kasama ang bagong kaibigan na si Henry na nagbigay ng pag-asa sa kanyang puso. Ilang araw na simula nang madala si Clara sa ospital, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin ito nagigising. Si Oliver, sa kabila ng kanyang kagustuhang pumasok sa eskwela, ay hindi makapag-focus dahil sa kalagayan ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pangamba, at tila ba ang mundo niya ay unti-unting nagiging madilim. Oliver, wala ka bang kilalang mga kamag-anak niyo rito? Baka pwede nating tawagan at masabihan natin ang kondisyon ng iyong ina. Hindi mo kaya ang ganitong kalaking problema. Kailangan mo ring mag-aral, sambit ng isang ginang, kapitbahay nila Clara at tumulong na rin sa pagdala kay Clara sa ospital. Wala po akong alam. Hindi po nagsasabi si nanay sa akin, humihikbing tugon ni Oliver habang mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang ina. Kanina pa niya ito hindi binibitawan, tila ba ayaw niyang iwanan ang kanyang nag-iisang mahal sa buhay. Napabuntong hininga ang ginang, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Paano ba yan? Malaking halaga ang kakailanganin niyo sa ospital na ito. Saan kayo kukuha ng pera para sa pang-araw-araw niyo rito? Paubos na rin ang mga pagkain niyo.
sabi niya, na tila nag-aalala sa sitwasyon ng bata. Walang nagawa si Oliver kundi umiyak ng umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila walang katapusan, at ang kanyang puso ay naglalaman ng sakit at takot. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang ina na hindi pa rin nagigising, at ang ginang ay walang nagawa kundi umalis na muna sa silid, kahit na siya ay labis na naaawa sa bata. Nanay, tayo-tayo lang po ang nagkakaisa. Wala po akong tatay kaya hindi ko po hahayaan na mawalay po kayo sa akin. Huwag niyo po akong iiwanan ha. Magpagaling po kayo. Marami pa po tayong mga pangarap. Hindi po ba sabi niyo hahanapin pa tayo ni tatay? Hihintayin pa natin siya ng sabay. Humihikbing kausap ni Oliver sa kanyang natutulog na ina. Napatingin si Oliver sa suot na kwintas ng kanyang ina, at biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang ideya. Nanay, hihiramin ko lang po muna yung kwintas nyo. Alam ko pong napaka-importante po nito sa inyo dahil bigay po ni tatay, pero kailangan ko po muna eh. Mahal na mahal po kita, nanay. Pangako po, ibabalik ko po ito sa inyo kapag nakapag-ipon na po ako at gumaling kayo, bulong niya sa ina. Marahang kinuha ni Oliver ang gintong kwintas sa leeg ng kanyang ina. Matagal nang gustong isanla ni Clara ang kwintas na ito, ngunit hindi niya kayang mawala ito dahil sa halaga nito sa kanyang puso. Matapos makuha, agad na umalis si Oliver sa ospital at nag-ikot-ikot upang maghanap ng tindahan na pwede niyang pagsangla ang kwintas. Nakarating si Oliver sa isang magarang jewelry store na katabi ng mall. Malayo ito sa kanilang lugar, ngunit malapit sa ospital kung nasaan ang kanyang ina. Walang guard sa labas kaya madali siyang nakapasok. Nagsimula siyang magmasid sa mga magagandang pulseries at kwintas na nakadisplay sa loob. Ang gaganda naman nila, ngunit mas maganda pa rin ang kwintas na bigay ni tatay kay nanay, manghang-anes ni Oliver. Habang iniikot ang kanyang tingin, biglang lumabas ang tatlong tao. Nakita siya sa loob ng store, at agad na nagulat ang mga ito. Anong ginagawa mo rito? Palaboy ka. Magnanakaw ka. Ano? Magnanakaw ka? Sigaw ng isang babae. Ang dalawang lalaki ay agad siyang hinawakan, pinigilan siya sa pagtakas. Ate, hindi po ako magnanakaw. Kakapasok ko lang po. Hindi po ako pinalaking magnanakaw. Akin na po yan. Hindi po yan ninakaw. Sa nanay ko po yan. Ibalik niyo po yan. Parang nagwawala na si Oliver, pilit na inaabot ang kamay ng babae na hawak ang kwintas. Anong akala mo, bata? Wala kang karapatan dito, sigaw ng lalaki habang mahigpit ang hawak sa kanyang braso. Pero, sir, kailangan ko po ang kwintas na ito para sa gamot ng aking ina. Wala po akong ibang paraan, umiiyak na wika ni Oliver, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Dahil sa kanyang mga luha at matinding damdamin, unti-unting nagbago ang sitwasyon. Napansin ng babae ang sinseridad sa mga mata ni Oliver. Sandali lang, sabi niya, huminto sa kanyang galit. Bakit kailangan mo ng kwintas na ito? Para po sa gamot ng aking nanay. Hindi ko po siya kayang iwanan. Wala na po akong ibang maaasahan, sagot ni Oliver, ang kanyang tinig ay nanginginig. Nakita ng babae ang pagkamakaawa sa mata ng bata at nagpasya siyang makinig. Alam mo, bata, hindi tama ang magnakaw. Pero kung talagang kailangan mo ito para sa iyong ina, tutulungan kita. Aniya, unti-unting binitiwan ang hawak kay Oliver. Talaga po, salamat po. Pangako ko po na ibabalik ko ito sa inyo, masayang sagot ni Oliver, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Mula sa mga salitang iyon, nagkaroon ng pagkakaintindihan sa pagitan nila. Ang takot at galit ay napalitan ng pag-unawa at pagkalinga. Naging tulay ang kanilang pag-uusap upang makahanap ng solusyon sa kanilang mga problema. Nang makaalis si Oliver sa jewelry store, dala ang pag-asa na makakahanap ng paraan para sa kanyang ina, napagtanto niyang hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan niyang lumaban at mangarap para sa kanyang pamilya. Hoy, Pulube, anong sa nanay mo? Ang sabihin mo, ninakaw mo ito habang hindi kami nakabantay. Malaki ang halaga ng kwintas na yan, kaya imposibleng sa nanay mo yan. Totoong magnanakaw ka. Galit na sigaw ng babae, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit habang pinagmamasdan ang kwintas na hawak niya.
Ang tono ng kanyang boses ay tila isang kidlat na dumapo sa puso ni Oliver. Ilabas niyo yan dito, utos muli ng babae, na sinunod naman ng dalawang kasamahan niya na tila mga halimaw na handang sumugod. Hindi ko po yan ninakaw. Akin na po yan. Nagpupumigla si Oliver, ngunit sa isang iglap, itinapon siya palabas ng store. Napasubsob siya sa semento, at ang sakit ng kanyang tuhod ay nagdulot ng matinding hapdi. Ang kanyang mga luha ay patuloy na tumutulo, habang iniinda ang sugat. Sa nanay ko po yung kwintas iyak pa rin ni Oliver, ngunit pilit niyang itinayo ang sarili upang kunin ang kwintas na para sa kanyang ina. Sa gitna ng kanyang pagnanasa na makuha ito, hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Biglang may isang pamilyar na tao na lumapit sa kanya. Oliver, Iho, ikaw nga. Inangat ni Oliver ang kanyang tingin nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Nang maaninag niya ito, nakita niya ang may-ari ng kotse na nilinisan niya noong isang araw. Ang kanyang puso ay biglang nabuhayan ng pag-asa. Sir, hikbi nga ni Oliver, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at takot. Papadaan lang sana si Henry sa lugar na ito, ngunit agad niyang napansin ang pamilyar na pasture ng bata kaya nilapitan ito. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka may sugat? Nag-aalalang tanong ng binata, habang maingat na pinatayo si Oliver. Sir, magnanakaw po kasi yan. Nagnakaw po ang batang yan ng kwintas. Tumawag na po kami sa mga pulis. Ipadakip na po namin siya, moldit ang usual ng babae, ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Mabilis namang umiling si Oliver, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagmamakaawa. Wala po akong ninanakaw, sir. Kwintas po yun ni nanay. Gusto ko po sanang isanlayon dahil po nasa ospital po ngayon ang nanay ko. Wala po talaga akong ninakaw. Maniwala po kayo, pagmamakaawa ni Oliver, ang kanyang tinig ay nanginginig, at ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ngumiti si Henry sa kanya at marahan niyang pinahiran ang mga luhang lamandes sa pisngi nito. Pakiramdam niya ay parang sinasaksak ng libong karayom ang kanyang puso nang masilayan ang nakakaawang kalagayan ng paslit. Huwag kang mag-alala, Oliver. Nandito ako, aniya, habang pinapanatili ang kanyang tingin sa 3 taong nakatayo malapit sa bakana ng pinto ng jewelry store. Bibilhin ko ang lahat ng mga alahas na nandito kapag napatunayan ninyong nagnakaw ang batang to. Pero kapag napatunayan kong hindi siya nagnakaw, pagbabayaran ko kayo, puno ng pagbabanta na wika ni Henry, ang kanyang tinig ay tila isang sigaw ng bagyong nagbabadya. Kinabahan ang 3, ngunit hindi nila yun pinahalata sa binata dahil alam nilang nagkasala ang bata. May CCTV sa loob. Doon mapapatunayan namin na nagkasala ang batang yan, matapang na wika ng babae bago pumasok sa loob. Sumunod si Henry at si Oliver. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at takot habang naglakad sila patungo sa monitor ng CCTV. Nang makita nila ang footage, nagulat ang 3. Nakita nilang bitbit na ni Oliver ang gintong kwintas bago pa man siya pumasok sa loob ng store. Baka naman ninakaw niya rin sa iba, pagdadahilan pa nila, ngunit napilitang igiit ni Oliver ang kanyang katotohanan. Hindi ko po yan ninakaw. Sa nanay ko nga po yan Bigay po yan ni tatay sa kanya noon, kaya ibalik nyo na po yan sa akin. Mahalaga din po yan, wika ni Oliver, ang kanyang mga kamay ay nakalahad, umaasang makakamit ang katarungan. Sa gitna ng tensyon, ang mga mata ng lahat ay nagtagpo, at sa isang iglap, nagkaroon ng pagkakaintindihan. Ang laban ni Oliver ay hindi lamang laban para sa kwintas kundi laban para sa kanyang pamilya at sa kanyang dignidad. Masamang tingin naman ulit ang ibinuka ni Henry sa 3 nang magdalawang isip pa nga ang mga ito na ibigay sa bata ang hinihingi nitong kwintas. Pero kalaunan, ibinigay din naman nila. Subalit, nang mapunta ang tingin ni Henry sa kwintas na tinutukoy ni Oliver, biglang nanigas ang kanyang katawan. Bumilis na nga rin ang tibok ng kanyang puso, pakiramdam niya sa mga oras na iyon ay siya lamang ang tao sa loob ng mundo habang nakatitig sa gintong kwintas. Ang kwintas na iyon kasi ay nag-iisa lamang sa mundo, pinagawa iyon ni Henry para sa babaeng napupusuan niya. Ngunit ang tanong niya ay, bakit ito nasa kamay ni Oliver?
Bakit ito nasa kamay ng paslit gayong wala nga itong katulad? Hindi kaya. Hindi matuloy-tuloy ni Henry ang kanyang sasabihin habang naluluha siyang tinitignan ang mukha ni Oliver. Ngunit hindi rin naman imposible ang kanyang iniisip, hindi imposible na anak niya ang batang kaharap niya ngayon. Agad na pinaharap ni Henry si Oliver sa kanya at lumuhad siya upang mapantayan ang laki nito. Naluluha na nga ang kanyang mga mata, at may posibilidad na baka nga niya ang kaharap niya ngayon ang matagal na niyang gustong mayakap at makasama. Ang kwintas na yan, talagang pag-aari ng nanay mo, kinakabahang tanong ni Henry. Kinakabahan siya sa pwedeng isagat ng paslit sa kanya, ngunit sa kabilang banda ng kanyang puso, umaasa siya na ang isasagot ni Oliver ay naaayon sa kanyang damdamin. Nagtataka man sa naging pag-iba ng asal ng binata, ngunit sinagot pa rin niya ito. Opo, sir, bigay po yan ni tatay sa kanya. Importante po ito kay nanay. Kaya nga po, hindi ko na po isasangla ito eh. Maghahanap na lang po ako ng iba pang paraan para po gastusin namin sa ospital, malungkot na saad ni Oliver. Bago'y binulsa nga nito ang kwintas upang hindi na makuha mula sa kanya. Hindi naman nakaimik si Henry, hindi pa rin siya makapaniwala. Salamat po sa inyo, sir. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po mababawi ang kwintas ni nanay, at saka baka po makulong pa po ako eh. Wika na nga lamang ni Oliver, na para bang wala na nga sa kanya ang nangyari kanina. Halika na po at umalis. Nagtatrabaho lang naman po sila, kaya huwag nyo na po silang parusahan o pag-alitan. Pagkasabi nun ni Oliver, hinailan na nga lamang niya palabas ang naninigas pang katawan ng lalaki. Hindi makapagsalita si Henry, at ang nagawa na nga lamang niya ay ang magpahila sa bata habang pinoproseso ng kanyang utak ang kanyang nalaman. Hindi pa rin lubos maisip ni Henry na ang kaharap pala niyang paslit ay kanya na palang anak. Hinayaan niyang lamandes ang sunod-sunod na mga luha, at hindi na nga niya napigilan pa ang sarili. Kanya na nga itong niyakap pagkalabas nila sa store, na siya namang ikinabigla ni Oliver. Anak, Oliver, anak ko, hindi napigilan ni Henry ang mapahagulgol habang yakap-yakap ng mahigpit ang kanyang anak. Labis naman ang pagtataka ng paslit dahil sa kakaibang asal ng lalaki sa kanya ngayon. Anak, bakit niyo ba ako tinatawag na anak? Sir, baka ho nagkakamali lang po kayo, naguguluhang honest ni Oliver. Kumalas naman sa yakap si Henry at umiiyak na hinarap ang kanyang anak, ngunit nakangiti ang kanyang labi. Masaya siyang nahanap at nayakap niya muli ito matapos ang maraming taong nawawalay. Masaya siya dahil sa wakas ay pinagtagpo ulit silang mag-ama. Maraahan ang naging paghaplos niya sa mukha ng paslit. Hinalikan niya rin ito habang tumutulo pa rin ng masagana ang mga luha. Ngayon lang niya napansin ang pagkakahawig nilang dalawa, nakuha ni Oliver ang kanyang mga mata, pati na rin ang ilong, habang ang labi nito ay nakuha na rin sa kanyang inang si Clara. Anak kita, Oliver. For God's sake, I already found you. I miss you. My son, nauutal pa nga sa iyak na wika ni Henry. Si Oliver naman ay hindi makapagsalita, hindi niya alam kung totoo ba ito o hindi ang mga sinasabi sa kanya ng binata. Tatay po ba talaga kita? Hindi po ba kayo nagbibiro sa akin? Hindi maituwid ni Oliver ang kanyang salita nang mag-umpisa na naman siyang umiyak. Tanging tango at yakap lamang ang itinugon ni Henry sa kanyang anak. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala. Kung gaano kaliit ang mundo para sa kanilang mag-ama at ang tadhana na ang gumawa ng paraan upang magkatagpo silang dalawa, kung ano ang nangyari dati. Heto ang 10 taon na ang nakalipas. 10 taon na kasi ang nakalipas mula nung nakapasok si Clara, ang ina ni Oliver, bilang isang katulong sa mansyon nila Henry. 19 years old siya ng mga panahong iyon at hindi nag-aaral pa. Dahil maagang nawala ang kanyang mga magulang. Samantalang si Henry naman ay 25 years old at susunod na tagapagmana ng kanilang ari-arian. Hindi naging maganda ang una nilang pagtatagpo. Unang araw noon ni Clara sa mansyon, at wala pa nga siyang masyadong alam sa pasikot-sikot sa loob ng napakalaking mansyon. Napasok niya ang silid ng lalaki na sa mga panahong iyon ay may ginagawang milagro kasama ang isang magandang babae. Napasigaw na nga lamang si Clara, bastos. Malakas na sigaw nga nito nang masaksihan niya ang kababalaghan sa silid ng lalaki. Dahil sa gulat,
Napatakip siya sa kanyang mukha, ngunit hindi naman siya umalis. Nagulat din si Henry sa naging pagsigaw ng dalaga, kaya dali-dali silang nagtaklob ng kumot pareho upang takpan ang hubot-hubad nilang katawan. Ang babae naman ay binalot ang buong mukha at katawan dahil sa pinagsamang hiya at takot. Isa lamang siyang katulong, ngunit nagawa niyang makipagsiping sa anak ng kanyang amo. "What the hell are you doing here?" Boses ni Henry na puno ng galit at inis, dahil naudlot ang kasayahang ginagawa nila ng bagong kilalang babae. "Bastos! Bastos mo!" Sigaw nga ni Clara habang nakatakip ang kanyang mga palad sa kanyang mukha. Hindi batid ni Clara kung sino ang may-ari ng silid na kanyang napasukan, kaya malakas pa ang kanyang loob na sigawan ito. "Wala pa nga akong kaalam-alam, ito na pala ang anak ng aking amo dahil unang araw pa lamang niya sa trabaho. Bastos! Ano ba kita ha? At saka, bakit ka bigla-biglang pumasok sa kwarto ko? Gusto mo bang manood? Ikaw pala yung bastos. Kita ko ngang may ginagawa kami, hindi ka pa rin umaalis," galit na wika naman ni Henry. Binalot naman ng inis ang katawan ni Clara, kaya tinanggal nga niya ang pagkakatakip sa kanyang mukha at pinukaw ng masamang tingin si Henry na nasa kama pa rin. "Bago lang ako dito, at hindi ko sinasadyang pasukin yung kwarto mo. May ginagawa pala kayong kababalaghan. Bakit hindi mo nagawang i-lock yung pinto?" Inis na banat pa nga rin ni Clara, na halatang hindi kayang magpigil ng kanyang galit. Ngunit, bakas pa rin sa kanyang mukha ang pamumula nito dahil sa nangyari kanina. Dahil sa kusang nangyari at sa sigawan nilang dalawa, nakaagaw agad sila ng atensyon sa ibaba. Agad na ngang nagsitakbuhan ang ibang mga katulong sa pinanggalingan ng mga sigaw na iyon, pati na nga rin ang kakauwi pa lamang nilang amo ay nakitakbo na nga rin papunta kina Clara at Henry. "Anong nangyayari rito?" tanong ng ina ni Henry matapos ay pumasok nga siya sa loob ng silid. Gaya nga kay Clara, nagulat din ang ginang, pati na rin ang asawa nito at ang iba pang katulong na nakasaksi. "Mom, you're back. Akala ko ba bukas pa kayo uuwi?" Nauutal naman at hindi malaman ng lalaki ang kanyang gagawin. Akala niya ay bukas pa uuwi ang kanyang mga magulang. Takot pa naman si Henry sa kanyang ina dahil sobrang higpit nito at masamang magalit. "Henry me, what do you think you are doing now? At talagang sa pamamahay ko pa ha? Kung hindi kami nakauwi ng maaga ng daddy mo, ay hindi namin masasaksihan ang kababuyan mo," asep ng kanyang ina. Hindi naman nakaimik si Henry dahil alam naman niyang kapag magdadahilan pa nga siya ay lalo lang magagalit ang kanyang mommy. Masamang tingin na nga lamang ang ibinibigay niya kay Clara, na ngayon ay nagtago nga sa likuran ng isa sa mga katulong dahil pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat. Ngayon lang din pumasok sa utak niya kung sino ang sinigawan ng kanyang ina. Malaking pagsisisi ang ginagawa niya ngayon. Bigla namang lumapit ang mayordoma sa babaeng kasiping ni Henry, na kanina pa nga iniiwas ang kanyang mukha sa lahat. "Marisa," gulat na tawag ng mayordoma sa katulong. Napasinghap naman ang ilang mga katulong na nakarinig sa pangalan ng dalaga, habang si Henry ay napasapaw na nga lamang sa kanyang noo dahil wala na talaga siyang kawala. "Sinong babaeng yan?" maautoridad na tanong ng ama ni Henry. Hinarap naman ng mayordoma ang kanyang amo at kagat-labing sumagot, "Si Marisa po, sir. Isang katulong po dito sa mansyon. Kakapasok niya lang po nung isang buwan," natatakot na tugon nito. Mas lalong lumaki ang galit ng ina ni Henry sa kanya, at mas lalo ring sumama ang tingin ng binata kay Clara na para bang pinapatay na nga niya ito sa kanyang isipan. Todo tago ngayon ang ginagawa ng babae. Dahil nga sa nangyaring insidente, pinagalitan si Henry ng kanyang mga magulang. Hindi lang iyon, tinanggalan pa nga siya ng allowance, kinuha ang susi ng kanyang sasakyan, at isang buwan siyang mananatili sa kanilang mansyon nang hindi lumalabas ng bahay bilang kaparusahan. Pinalayas at tinanggal din si Marisa sa kanyang trabaho. Mula noon, hindi na nawawala ang galit at inis ni Henry sa tuwing nasisilayan niya si Clara sa mansyon. Pilit namang iniiwasan ni Clara ang lalaki sa loob ng mansyon. Ayaw niyang makasalubong ito o kahit na makita ang malatigre nitong pagmumukha. Ngunit may kasabihan nga na kung sino pa yung iniiwasan mo, siya pa talaga ang makakasalubong mo sa araw-araw. "Anong ginagawa mo rito? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong lalapitan.
Sisiga talaga ako ng rape, pagbabantangan ni Clara habang baka sa kanyang boses ang takot. Schedule kasi niya sa paglilinis ng kusina, at ang ibang makakatulong ay umalis din upang mag-grocery. Hindi niya akalain na kukunin itong pagkakataon ng binata upang makaganti sa kanya. Kasalanan mo lahat yan. Kung hindi dahil sa katangahan mo, hindi sana ako grounded ng 1 buwan dito sa leche ng mansyon na to, inis na wika ni Henry habang papalapit siya sa dalaga. Todo hakbang naman paatras si Clara dahil sa takot. Excuse me ha, hindi ko yun kasalanan. Kasalanan mo yun kasi hindi mo nilock ang pinto mo. Matapang na dahilan pa rin ni Clara. Ngunit pawang ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay bigla na lamang nawala nang maramdaman niyang wala na nga siyang maatrasan pa habang si Henry ay todo hakbang pa rin palapit sa kanya, nakangisi. Sinasabi ko talaga sa'yo, sisiga talaga ako ng rape kapag lumapit ka pa. Isusumbong din kita sa mommy mo, maluha-luha na banta pa nga ni Clara, ngunit pawang walang narinig si Henry at tuluyan nang lumapit sa kanya. Nagpikit na nga lamang si Clara nang ay lapit ni Henry ang kanyang mukha at akma nga siyang hahalikan. Subalit ilang segundo na nga siyang nakapikit, wala man lang halik ang nangyari. Kaya nang imulat nga ang kanyang mga mata, nizelayan niya ang malaking ngisi ng lalaki. As if papatulan kita, taas ang labing sambit pa nga nito bago natatawang umalis at iniwan si Clara sa kusina. Napahiyaw na nga lamang sa inis si Clara dahil talagang inaasahan niyang hahalikan siya ni Henry kanina kaya siya napapikit, ngunit trip lang pala ito ng lalaki upang inisin siya. Simula nga nang mangyari iyon, hindi na naging madali para kay Clara ang pagiging katulong niya sa mansyon ng mga Puentes. Todo utos sa kanya si Henry na para bang may balak pa itong patayin siya sa sunod-sunod na utos na ibinabato nito sa kanya. Halos hindi na nga siya nakakahinga ng maayos dahil mabilisan niyang ginagawa ang mga inuutos sa kanya. Kung hindi ay matatambakan siya nito. Sinigurado kasi ni Henry na makaganti siya sa dalaga sa pamamagitan ng pagpapahirap dito. Leche talaga yung lalaking yun. Hindi ko pa nga natatapos ang inutos kanina, uutusan na naman ako na pakainin ng alaga nilang aso. Sa lagay na ito, baka ako pang maging hapunan ng mga aso nila. Kakainis talaga, pagmamaktol ni Clara habang kaharap niya ang mga nakakulong na aso ni Henry na kanina pa tumatahol sa kanya at mukhang gusto na nga lamang siyang lapain ng mga ito ng buhay. Malalaking aso kasi ang alaga ni Henry. Hindi ito asong kalye lang, ito yung mga asong nasisilayan natin sa telebisyon na alaga ng mga mayayaman. Yun bang hahabulin ka talaga at kakagaitan ka? Kahit pahirapan ang pagpapakain ni Clara sa mga ito, kinaya niya naman nang hindi mapahamak ang kanyang buhay. Hay, sa wakas. At makakapagpahinga na rin. Sa dinami-dami ba namang inutos sa akin ng gunggong na yon? Ngayon lang yata ako nakahinga ng maluwag. Pasalamat lang talaga siya at kailangan ko itong trabahong ta. Wika ni Clara at malakas pang ibinagsak ang kanyang katawan sa higaan. Nakangiti ang kanyang labi na ninanamnam ang sarap ng malambot niyang kama. Sa isip-isip niya, sana hindi na matapos pa ang gabing to. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may isang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan, paano kung hindi pa ito ang katapusan ng kanilang hidwaan? Minsan, naiisip ni Clara na baka may mas malalim pang dahilan si Henry sa kanyang galit, at sa bawat araw na magkasama sila sa mansyon, ang tensyon sa pagitan nila ay tila nagiging mas komplikado. Subalit hindi pa nga siya nagtatagal sa kanyang higaan ay narinig niyang may kumatok na sa kanyang silid. Clara, pinapatawag ka ni Senyorito Henry. Ipagtimpla mo raw siya ng gatas. Anes nang kumatok. Para nga siyang lantang gulay na bumangon mula sa pagkakahiga. Nagdadabog pa nga siya, ngunit kalaunan ay kinaya rin namang sinunod ang utos ng kanyang amo kahit labag ito sa kanyang kalooban. Hindi pa nga siya nakakabawi sa pagod ay may panibagong utos na naman kay Henry. Lagpas langit talaga ang inis at galit ng lalaki sa kanya. Hindi ba siya napapagod kakautos sa akin? Nakabusangot ang mukhang reklamo ni Clara habang padubog itong nagtitimpla ng gatas sa kusina. Agad din naman niyang dinala ito sa silid ni Henry upang makapagpahinga na nga rin siya. Narito na po ang gatas, Senyorito. May halos sinisigaw na wika niya nang makapasok siya sa loob. Tinignan lang saglit ni Henry ang basong gatas na hawak ni Clara at saka ibinalik ang tingin sa kanyang laptop.
Ayoko nang masyadong mainit. Change it, utos muli nito. Nanggigigil namang tinapunan ng tingin ni Clara ang kanyang amo. Napahigpit din ang kanyang pagkapit sa basong hawak niya. Para bang anumang oras ay mababasag na nga ito sa higpit ng pagkakahawak niya. Pumikit siya at bumantong hininga upang kontrolin ang kanyang pasensya bago lumabas ng silid upang bumalik muli sa kusina. Wala namang magbabago kung makikipagtalo pa siya kay Henry. Ginusto niya rin naman ang trabahong ito kaya kailangan niyang sanayin ang kanyang sarili sa ugali ng lalaki. Ito na po yung gatas. Hindi na po ito masyadong mainit, wika nga ni Clara nang makapasok siya muli sa loob. Inilahad ni Henry ang kanyang kamay, kaya dali-daling ibinigay ni Clara ang basong gatas na katamtaman lang ang init. Aalis na nga dapat siya nang may pahabol pang utos si Henry. Sandali, palitan mo. Masyadong matabang, aniya habang sa laptop pa rin ito nakatingin at hindi man lamang tinitikman ito. Sukdulan na talaga ang panggigigil ni Clara. Kung hindi lang talaga niya ito amo, baka kanina pa nga niya ito nasakmal. Subalit hindi niya ito pwedeng gawin. Kahit pagod na ang katawan, sinunod na nga lamang niya ang kagustuhan ng lalaki. Dinagdagan niya ng kaunting asukal ang gatas nito at pumunta na nga ulit sa itaas upang maibigay ang gatas at makapagpahinga na rin siya. Ito na po, kalmadong wika naman ng babae at inilahad ang baso kahit ang totoo, nag-aapoy na nga talaga sa galit ang kanyang mga mata. Kinuha naman ni Henry at ibinalik kaagad muli kay Clara. Palitan mo nga ng kape, utos naman sa kanya ni Henry. Saglit na natigilan si Clara at halos mapang-angga siya dahil sa sinabi nito. Talagang ayaw siyang pagpahingahin nito. Pagod na itong bumaba at akyat ng hagdan, gusto na rin niyang matulog dahil pakiramdam niya ay bumibigat na ang mga talukap ng kanyang mata, ngunit paano niya naman yun gagawin sa ganitong sitwasyon? Nagpakawala na lamang ng malalim na buntong hininga si Clara upang kontrolin ang galit niya, pero kahit anong hinggang malalim niya ay hindi talaga ito nababawasan. Baka po gusto nyong dalhin ko po yung buong kusina rito sa kwarto nyo at kayo na lang pong magtimpla ng gusto nyo, nang gagalaiti sa inis na wika ng dalaga na may halong pamimiloso po pa. Inangat naman ni Henry ang kanyang tingin at tinaasan siya ng kilay. Amo mo ako, hindi ba? Pinapasweldo kita kaya sumunod ka sa utos ko, wika nito, na ikinairap na nga lamang ni Clara at ikinapanunong bulong na lamang ng kanyang isipan bago padubog na kinuha ang basong gatas at umalis na upang palitan ito ng kape. Kung ganito man ang dadanasan niya araw-araw sa kamay ni Henry, hindi niya alam kung hanggang saan kaya ng kanyang katawan ang lahat, at hindi niya rin alam kung hanggang saan na lamang ang kanyang pasensya. Nang makalabas si Clara sa silid, siya namang pagsilay ng nakakalokong ngiti ni Henry. Nasisiyahan siyang makitang nahihirapan si Clara sa mga pinaggagawa niya. Kulang pa raw ito kumpara sa isang buwan niyang pagkakakulong sa mansyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng galit at inis, nagkaroon ng pagkakataon na nagbago ang lahat. Isang araw, habang naglilinis si Clara sa sala, napansin niyang may mga dokumentong nakakalat sa mesa. Napag-alaman niyang ito pala ang mga papeles na kailangang ipasa ni Henry sa kanilang kumpanya. Sa kabila ng kanyang galit, naisipan niyang tulungan ang binata. Lumapit siya kay Henry at nag-alok, baka gusto mong tulungan kita sa mga papeles na yan. Alam kong kailangan mong matapos ito. Nagulat si Henry sa alok ni Clara, ngunit dahil sa kanyang pagod at stress, tinanggap niya ito. Habang nagtutulungan sila, unti-unting nagbago ang kanilang interaksyon. Napagtanto ni Henry na hindi lang siya ang nahihirapan, si Clara rin pala ay may mga pinagdaraanan. Nang makabalik si Clara sa silid upang ibigay ang kapeng inutos sa kanya, nasalayan niya si Henry na mahimbing na palang natutulog sa kama. Pagod kasi ito dahil buong araw siyang nakatutok sa kanyang laptop. Kahit isang buwan siyang nakakulong sa mansyon bilang parusa, may responsibilidad pa rin siyang kailangang gampanan sa kanilang kumpanya. Kanina pa nga siya inaantok ngunit pinigilan niya lamang ang kanyang sarili upang pahirapan ang dalaga. Ang galit at inis na naramdaman ni Clara kanina ay bigla na lamang nawala na parang isang bula nang masilayan niya ang malaanghel na mukha ni Henry habang tulog ito. Marahang inilapag ni Clara ang kapeng dala bago nilapitan at kinumutan pa ang binata. Yan dapat, tulog ka na lagi. Tignan mo at mukha pang anghel. Napakagwapo. Anghel tulog,
Demonyo naman kung gising, bulong ni Clara bago marahang pinisil ang tungkin ng matangos na ilong ng binata. Kahit sobra na ang antok at pagod na nararamdaman niya, mas pinili pa rin niyang pagmasdan ang mukha ng lalaking kinaiinisan niya. Hindi niya mabatid, ngunit nasisiyahan siyang pagmasdan ito. Kumakabog din ng malakas ang kanyang puso na para bang nakikipagkarera ito. Ito na kasi ang pagkakataon niya na masilayan ng husto ang malaanghel na mukha ng binata dahil alam niyang bihira na lang niya itong magagawa sa susunod. Sa mga sandaling iyon, nagbago ang kanilang relasyon, mula sa galit at inis, nagkaroon ng pag-unawa at pagtanggap. Sa kabila ng mga hamon, natutunan nilang balansehin ang kanilang mga damdamin at hindi na lamang naging magkaaway, kundi nagkaroon ng pagkakataon na maging magkaibigan. Ilang linggo na rin ang itinagal ni Clara sa mansyon ng mga Puentes. Kakatuwa nga dahil nakayanan pa niyang manatili ng ganoon katagal bilang katulong sa kanila, kahit na para bang pinapatay na siya ni Henry sa kakautos nito ng kung ano-ano. Sa loob ng ilang linggo niyang pamamalagi sa mansyon, palagi ring nasusukat ang haba ng kanyang pasensya sa binata. May pagkakataon pa na nasagot-sagot niya ito dahil sa inis at galit niya. Utos dito, utos doon. Iyan lang ang palaging ginagawa ni Henry sa kanya, na para bang akala niya ay tanging si Clara lamang ang katulong nila sa mansyon. Mas malala nga nitong mga nakaraang araw ang pinapagawa niya kay Clara, pero kahit ganoon ay nasisiyahan naman siya rito. Ang paghihirap ni Clara ay naging araw-araw na niyang kasiyahan. Hoy, linisan mo nga ang kwarto ko, utos bigla ni Henry nang makasalubong nga niya si Clara. Hindi ba kakalinis ko lang yan nung isang araw, wika naman pabalik ni Clara. Madumi pa kaya linisan mo. Dalhan mo ako rito ng juice sa itaas. Bilisan mo ah. Huwag kang pupupakupa dyan sa itaas, paninindigan pa ni Henry bago umakyat sa itaas at pumasok na nga sa kanyang kwarto. Palihim na namang napairap si Clara. Hindi na nga niya mabilang kung ilang ulit na siyang umirap ngayong araw dahil sa kanyang amo. Kahit anong reklamo naman ni Clara ay baliwala lang naman ito. Trabaho niya ang sumunod sa inuutos ng kanyang amo, kaya gaya ng dati niyang ginagawa, tumalima na lamang siya. Kumuha siya ng gamit panglinis pati na juice at iniakyat ito sa silid ni Henry. Habang naglilinis siya, todo naman ang supervise ng binata. Tinitingnan nito kung nalilinisan nga ba ng maigi ni Clara ang lahat ng sulok ng kanyang silid. Para hindi pa to malinis, balikan mo to rito ha. Alas nga ni Henry habang nilalagok ang basong juice na hawak niya. Opo, Senyorito, may halong diin na wika ni Clara at padabog na naglinis na. Konting-konting pasensya na lang ang naiwan sa kanya ngayon. Kapag naubos ito, hindi niya alam kung anong magagawa niya sa binata. Nagpatuloy na lamang si Clara sa pagmamop ng sahig at hindi na lamang pinapansin ang pangangaral ni Henry. Patapos na nga siya sa pagmamop nang makarinig siya ng parang liquid na naibuhos sa sahig. Napapikit si Clara at napakuyom na ang dalawa niyang kamao. Hindi na niya kailangang lingunin pa kung anong nangyari dahil alam niyang si Henry na naman ito. Sinusukat niya talaga ang pasensya ko ha. Marina na, bulong nga ni Clara, habang mangangaing tingin na ibinibigay nga niya sa binata nang nilinggan niya ito. Huwag mo akong tignan ng ganyan. It was just an accident. Hindi ko sinadyang may buhos sa sahig yung juice, pagdadahilan pa ni Henry. Ngunit ang pasensya ni Clara ay kanina pa naubos. Kahit anong gawin niyang paliwanag, kahit aksidente pa man ito o hindi, ang katotohanang nababalikan na naman ni Clara ito ng paglilinis ay sapat na upang galpihin niya si Henry. Dahan-daang nilapitan ni Clara si Henry dala ang map na hawak niya. Ang sabi ko sa'yo, aksidente lang ang nangyari, pagtatanggol pa nga ni Henry. Ngunit huli na. Itinaas nga ni Clara ang map at hinampas nga ito. Walang hiya ka talagang loko ka. Matagal na akong nagtitimpi sa iyo ah, sigaw ni Clara bago nga niya itinaas ang map at hinabol nga si Henry nang mauna na nga itong kumari pa ng takbo. Anong ginagawa mo, Clara? Amo mo ako kaya hindi mo dapat ako hinahabol ng map, natatarantang yuzel pa nga ni Henry habang iniiwasan niya ang bawat hampas ni Clara sa bitbit nitong map. Subalit pawang wala talagang naririnig si Clara kundi galit at inis na nga lamang ng kanyang puso. Malaki ang silid ni Henry,
Kayang-kaya nilang maghabulan sa loob nito gaya ng ginagawa nila ngayon. Huwag ka lang magpapahuli talaga sa akin, Henry. Gugulpihin talaga kita hanggang sa hindi ka na makilala ng mga magulang mo pagbalik nila rito. Pagbabanta na nga lamang talaga ni Clara. That's a crime. Ipapakulong kita kapag ginawa mo yun, honest naman ni Henry. Makukulong lang ako sa kasong murder at sisiguraduhin kung ikaw ang magiging biktima, gigil na sigaw ni Clara. Malaki ang pagkagusto ni Clara na makabawi sa lahat ng paghihirap niya nitong mga nakaraang linggo sa kamay ni Henry, kaya mas lalo niyang pinag-igihan ang pagtakbo hanggang sa tinalunan niya na rin si Henry upang mahuli ito. Ngayon ay nakadaga na si Clara sa binata. Kinuha niya naman itong pagkakataon upang pagpapaluin ang mukha pati na katawan ni Henry. Doon niya ibinuhos ang lahat ng galit at inis na inipon niya ng ilang linggo. Subalit bigla na lamang napasinghap si Clara nang mabilisang baliktarin ni Henry ang kanilang posisyon. Ngayon ay si Henry na ang pumaibabaw. Hinuli pa nito ang mga kamay ni Clara at mahigpit itong hinawakan at inilagay sa magkabilang gilid ng kanilang ulo. Stop hurting me or I'll kiss you. Seryosong banta sa kanya ni Henry, na siya namang ikinatigil nga at ikinaloka ng laway ni Clara. Hindi makagalaw at hindi rin makapagsalita ang dalaga dahil sa gulat. Malapitan na niyang nasal-ayan ang mukha ni Henry at hindi niya alam kung bakit sa paningin niya ngayon ay napakagwapo nitong tingnan. May magandang mata, matangos na ilong, at magandang hugis ng labi na pakiramdam ni Clara ay malambot ito at masarap halikan. Mula sa tensyon at galit, nagbago ang sitwasyon sa pagitan nila. Sa halip na patuloy na maglaban, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap. Bakit ka ba galit sa akin? Tanong ni Henry, na tila nagtataka. Dahil sa mga utos mo. Parang wala kang pakialam sa pagod ko, sagot ni Clara, ngunit sa tono nito, may bahid na rin ng pagkapagod. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng pag-unawa. Napagtanto ni Henry na hindi lang siya ang may mga pinagdaraanan. Pasensya na, Clara. Hindi ko alam na ganito na pala ang nararamdaman mo. Minsan, nalilimutan ko na may tao sa likod ng mga utos ko, wika ni Henry, na nagbigay daan sa isang mas malalim na pag-uusap. Mula sa araw na iyon, unti-unting nagbago ang kanilang relasyon. Nagsimula silang magtulungan at mag-usap ng mas maayos. Ang mga utos ni Henry ay naging mas magaan, at si Clara ay natutong ipahayag ang kanyang saloobin. Sa huli, hindi lamang sila naging magkaibigan kundi natutunan din nilang pahalagahan ang isa't isa sa kabila ng mga pagsubok. Ang galit at inis na dati nilang nararamdaman ay napalitan ng pagkakaunawaan at respeto, na nagbigay daan sa isang mas masayang samahan sa mansyon ng mga Puentes. Matagal pa bago nakabawi si Clara sa pagkagulat kaya ibinuhos niya ang natitira niyang lakas upang makawala sa mga kamay ni Henry. Nang magawa niya iyon, dali-dali siyang tumayo at patakbong nilabas ang silid, dala ang kahihiyang nadarama sa mga oras na iyon. Ang kanyang pisngi ay namumula at nag-iinit, lalo na nang mahawakan niya ito. Napakamanyak talaga ng lalaking yun. Pagbabantaan ba naman ako ng ganoon, bulong ni Clara sa sarili habang nagmamadaling bumaba. Sa kabila ng insidenteng iyon, unti-unting nahahalata ni Clara ang pagbabago sa trato sa kanya ni Henry. Nagising na lamang siya isang umaga na hindi na siya tinatambakan ng trabaho. Walang mga utos ang nabungaran niya, kaya labis ang kanyang paninibago. Naging malapit rin ang binata sa kanya, saan man siya magpunta, naroon si Henry at tinutulungan pa siya. Nakakapagtaka, hindi ba? Paano ang isang Henry Fuentes ay bigla na lamang nagbago? Labis ang pagtataka ni Clara, ngunit nasisiyahan naman siya sa bagong sitwasyon. Parang pinapatawad na siya ng binata at hindi na nagtatanim ng sama ng loob. Isang araw, habang abala si Clara sa paglilinis ng malaking swimming pool na katabi ng mansyon ng mga Fuentes, hindi siya mapakali. Isang pares ng mga mata ang titig na titig sa kanya mula pa kaninang umaga, na para bang may memorya ang bawat sulok at parte ng kanyang katawan. Senyorito, kung wala po kayong balak na tulungan ako sa paglilinis, iwasan nyo na lamang po ang kakatitig sa akin, honest ni Clara, na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Nakangiting inayos pa ni Henry ang kanyang pagkakaupo, hindi inaalis ang tingin sa dalaga.
Sayang naman ang ganda mo kung hindi ko tititigin, banat niya, na siyang ikinabigla ni Clara. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga, alam niyang hindi siya mananalo kay Henry Mi kahit ano pang sabihin niya. Itinoon na lamang niya ang paglilinis sa swimming pool, umaasang makaalis na rito ng maaga. Subalit, habang sinusungkit niya ang bawat daong nalalaglag, hindi niya sinasadyang madulas sa basang bahagi ng pool, nawalan ng balanse at nalaglag sa malalim na bahagi. Hoy, tulong! Tulungan mo ako! Hindi ako marunong lumangoy, malakas na sigaw ni Clara habang nagpupumiglas siya sa tubig. Malakas na tawa ang agad na pinakawalan ni Henry Mi dahil sa sitwasyong iyon. Hindi pumasok sa kanyang isipan na baka hindi ito marunong lumangoy. Pero nang marinig ang sigaw ni Clara, napatigil siya at mabilis na tumalon sa pool. Agad niyang nahawakan ang bewang ni Clara at tinulungan itong makaahon sa tubig. Ayos ka lang ba? Puno ng pag-aalala ang tanong ni Henry Mi. Umuubo-ubo man, nagawa pa ring tumango ni Clara at pilit na ngumiti kay Henry Mi. Oo, salamat sa pagliligtas. Mukha namang nabunutan ng tinik sa dibdib si Henry Mi nang marinig iyon. Mabuti naman kung ganun, wika ng lalaki. Maupo ka na roon at kukuha lang ako ng tuwalya. Baka magkasakit ka pa, dagdag pa niya bago naglakad papasok sa mansyon, hindi man lang hinintay ang pagtutol sana ni Clara. Napangiti na lamang si Clara at napapailing-iling pa. Ginawa niya na lamang ang utos ni Henry Mi. Umupo siya sa inupuan kanina ng binata at doon siya naghintay. Habang naghihintay, hindi niya maiwasang lamigin. Bigla, nagulat siya nang may puting tuwalya na ang nakapatong mula sa kanyang balikat. Here, hot coffee. Whitney, Henry Mi, nang may latag niya ang mainit-init pang kape na halata namang kailangan ni Clara. Salamat po, senyorito. Ani niya, nginitian ang binata. Ngumiti rin pabalik, si Henry Mi, at nang magtagpo muli ang kanilang mga tinginan, para bang may kakaibang kuryente na umusbong sa pagitan nila, isang damdaming hindi nila alam kung paano ipaliwanag. Sa mga sumunod na araw, mas lalong nagiging malapit si Henry Mi at Clara sa isa't isa. May mga araw na parang takong nakadikit na si Henry Mi sa dalaga. May panahon namang buong araw silang magkasama at nag-uusap. Nahahalata ito ng ibang mga katulong, ngunit ang iba sa kanila ay hindi na lamang binigyan pa ng pansin. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may mga pagkakataon pa ring bumabalik ang tensyon sa kanilang relasyon. Minsan, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Bakit kailangan mo pang gawin yun? Parang wala kang pakialam sa nararamdaman ko, sigaw ni Clara isang gabi, nag-aalab ang kanyang damdamin. Clara, hindi ko intensyon na saktan ka. Minsan, nahihirapan din ako sa mga nangyayari, sagot ni Henry Mi, puno ng pag-unawa. Hindi ko alam kung paano ipahayag ang nararamdaman ko, pero nandito ako para sa iyo. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unting nawala ang tensyon. Kung ganun, sana ay maging mas bukas tayo sa isa't isa, sagot ni Clara, na nagbigay daan sa mas malalim na pag-uusap. Sa huli, natutunan nilang pahalagahan ang kanilang samahan at maging totoo sa isa't isa. Ang mga alingongaw ng galit at inis ay napalitan ng pag-unawa at pagkakaibigan, na nagbigay daan sa isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang dalawa. Isang malamig na gabi, may kasunduan ang dalawa, isang lihim na pagtatagpo sa likod bahay ng mansyon ng mga Fuentes, kung saan naroon ang masiglang hardin na puno ng mga bulaklak na tila nag-aantay sa kanilang mga pag-amin. Sa pag-uwi ng mga magulang ni Henry Mi, nagpasya silang magtagpo rito, at sa puso ni Henry Mi, nag-aalab ang pagnanais na ipahayag ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Clara. Clara, wika ni Henry Mi, marahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Dito, nagulat si Clara, tila natigil ang oras sa pagkakaalam na ang simpleng hawak na iyon ay naglalaman ng napakaraming damdamin. Ang kanyang puso ay nag-umpisang bumilis, at wala siyang kaalam-alam kung paano siya dapat kumilos sa mga sandaling iyon. May gusto ako sa'yo, walang pagdadalawang isip na wika ni Henry Mi. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa kanyang isip. Nagulat si Clara, lalo na sa biglang pag-amin ng binata sa gitna ng dilim. Henry Mi, iyan na nga lamang ang naibigkas ni Clara.
Alam niyang may nararamdaman ang kanyang amo para sa kanya, ngunit hindi niya inasahan na magtatapat ito ng ganito kabilis. Mas lumapit pa si Henry Mi sa kanya, ang mga mata nito ay nagliliyab sa sinseridad. Mahal kita, at sana tanggapin mo ako, muling pag-amin ni Henry Mi, at sa bawat salitang binitiwan niya, tila lumalakas ang tibok ng puso ni Clara. Napatulala si Clara, ang mga mata ni Henry Mi ay tila nagsasalita ng mga salitang hindi niya kayang ipahayag. Ang kanyang puso ay naguguluhan, parang may mga paru-paro na lumilipad sa kanyang tiyan. Ang mga salita ni Henry Mi ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam, hindi niya maipaliwanag ang halo-halong emosyon, lalo na't nagkaroon ng eskandalo sa mansyon ng mga Fuentes nitong mga nakaraang araw. Isang kasamahan kasi ni Clara ang nakipagtalik sa asawa ng Seniora, at kumalat ang balita, na nagdulot ng galit ng ina ni Henry Mi sa mga katulong. Tumingin si Clara kay Henry Mi, at sa likod ng kanyang takot, nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ng binata. Sa kanyang puso, alam niyang may nararamdaman din siya para kay Henry Mi, ngunit natatakot sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanilang dalawa. Hindi man siya nakasagot ng gabing iyon, patuloy si Henry Mi sa pangungulit sa kanya. Hanggang sa nakuha na nito ang matamis na, oo, ni Clara nang ayain na naman siya nitong maging kanyang nobya. Sa wakas, sumuko na rin si Clara, at hindi na pinahirapan pa ang kanilang mga puso. Ngayon, pasikreto silang nagkikita bilang magkasintahan sa loob ng mansyon. Walang nakakaalam sa kanilang relasyon kundi sila lamang, dahil habang umuusad ang mga araw, mas lalong nadadagdagan ang galit ng mommy ni Henry Mi sa mga katulong, lalo na ngayong hindi na umuuwi ang kanyang ama. Napilitan ang dalawa na huwag munang ipaalam ang kanilang relasyon, umaasang hihupa ang galit ng ginang. Ngunit, tulad ng sabi nila, walang sikreto ang hindi nabubunyag. Makalipas ang ilang buwan, nalaman ng ina ni Henry Mi ang kanilang relasyon. Sa galit, walang pag-aalinlangan niyang tinanggal sa trabaho si Clara at pinalayas ito, habang si Henry Mi naman ay ipapadala sa ibang bansa upang tuluyan ng maputol ang kanilang ugnayan. Clara, ayaw kong mawala ka, sigaw ni Henry Mi, puno ng pag-aalala. Kailangan kitang ipagtanggol, ngunit si Clara, na may luha sa kanyang mga mata, ang pumihil sa kanya. Huwag ka nang tumutol sa mommy mo, Henry Mi. Hindi dapat kayo magkaaway sa ganyang sitwasyon. Kailangan ka niya ngayon, mas kailangan ka niya kumpara sa akin. Ikaw, kailangan mo rin ako. Huwag kang umalis dito. Giit ni Henry Mi, ang boses nito ay puno ng emosyon. Kakausapin ko si mommy, ipapaliwanag ko ang lahat. Ngunit, sa kanyang mga luha, nagmakaawa si Clara, huwag na. Mas lalo lang magagalit ang mommy mo sa akin. Kapag ayos na ang lahat, hanapin at balikan mo kami, ha? Pangako, nagtataka man, nagawa pa ring magtanong ni Henry Mi, kami. Ngumiti si Clara, hinaplos ang kanyang maliit na umbok na tiyan. Oo, kami, anak mo, maghihintay kami sa pagbabalik mo. Kahit matagal, hihintayin ka namin. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng pag-asa kay Henry Mi, ngunit ang kanyang puso ay naguguluhan. Nanginginig ang buong katawan ko, bulong ni Henry Mi habang napaluhod siya. Hawak-hawak ang mahigpit na kamay ni Clara. Mahal na mahal ka namin ni Oliver, Henry Mi. Tandaan mo iyan, huling wika ni Clara bago siya hinalikan ng binata. Ang mga labi nila ay nagtagpo sa isang masuyong halik na puno ng pangako at pag-asa. Sa mga sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng takot at pag-aalala. Ngunit sa kabila ng mga luha at yakap, si Clara ay lumayo na sa mansyon. Pinili ang kapakanan ni Henry Mi sa kabila ng sakit na dulot ng kanilang pag-iwalay. Sa kanyang puso, alam niyang ang kanilang pagmamahalan ay hindi kailanman mawawala, isang alaala na mananatili sa kanilang mga puso sa kabila ng distansya. Ang pangalang Oliver ay ang paboritong pangalan ni Henry Mi na gusto sana niyang ipanggalan sa magiging anak nila ni Clara. At ngayon nga, sa kasalukuyan ay hindi siya makapaniwala na ang kaharap niyang bata na nangangalang Oliver ay kanya na palang anak. At iyon nga ang nangyari sa nakaraan nila Oliver, Henry Mi, at Clara. Sa kasalukuyan naman, Nanay, kailan po kayo gigising? Alam niyo po ba na may sorpresa po ako sa inyo?
Sigurado po akong kilala niyo po ang kasama ko ngayon, sambit nga ni Oliver nang makapunta nga siya sa higa ni Clara dito sa loob ng ospital. Tatay, halika po at baka magising po si nanay kapag naramdaman po niya kayo. Marahang hinawakan ni Oliver ang kamay ng kanyang ama na kanina pa hindi umaalis sa kinatatayuan niya nang makita ang kalagayan ng babaeng mahal niya. Parang tinutusok ng libong karayom ang kanyang puso dahil sa kanyang nasaksihan. Kahit hindi nawala ang kagandahan ni Clara, halata naman ang pagbagsak ng kanyang katawan. Clara, mangiyak-ngiyak na anes nga ni Henry Mi nang mahawakan niya ang kamay ng dalaga. Nandito ako. Sorry at ngayon ko lang kayong binalikan. I'm really sorry. Hindi na nga napigilan pa ni Henry Mi ang kanyang mga luha at tuluyan na nga itong sunod-sunod na bumagsak. Mahirap kay Henry Mi na mamuhay ng ilang taon sa ibang bansa habang palaging nasa utak niya ang kanyang mag-ina na naiwan sa Pilipinas. Sobrang higpit kasi ng kanyang ina at inabutan pa siya ng ilang taon upang makawala kasusuan ang napagkasunduan nilang mag-ina noon kapag sineryoso ni Henry Mi ang kanyang buhay sa ibang bansa at makita ng kanyang ina na handa na itong hawakan ang lahat nilang ari-arian ay doon lambi siya pakakawalan ng kanyang ina. Ginawa naman ni Henry Mi ang lahat, muli siyang nag-aral at hinasa ang sarili sa susunod na pamamahala niya sa lahat, gayong hindi na talaga bumalik ang kanyang ama at makalipas nga ng ilang taon ay ito na nga siya at bumalik agad sa Pilipinas upang hanapin ang kanyang mag-ina. Sa awa ng Diyos ay kanya naman itong nahanap. Tanging iyak lang ang nagawa ni Henry Mi habang iniisip niya ang ilang taong wala siya sa tabi ng mga ito, kung paanong nasa mahirap na kalagayan ang kanyang mag-ina habang siya ay nasa ibang bansa. Kung alam lang sana niya na ganito pala ang hirap na mararansan ng kanyang mag-ina ay hindi na dapat siya pumayag na pumunta ng ibang bansa at may layo si Clara sa kanya. Tatay, tignan mo po. Bumubukas na po yung mata ni nanay. Gising na po siya, masayang sigaw ni Oliver, kaya agad na pinahiran ni Henry Mi ang kanyang mga luha at hinintay na magising ng tuluyan si Clara. Habang hinihintay niyang damilat si Clara ay bumibilis naman sa pagtibok ang kanyang puso. Natatakot siya na baka magalit sa kanya ang dalaga, na baka kamuhian siya nito dahil natagalan ang kanyang pagbabalik. Nang magising na nga si Clara ay ang una niyang nasal ayan ay ang hindi niya malilimutang mukha ng lalaking matagal na niyang hinihintay. Matagal pa bago na proseso ng utak ni Sar ang lahat, pero nang mahawakan niya ang mukha ni Rom at napagtantong hindi ito panaginip ay doon na nag-uunahang tumulo ang kanyang mga luha. Henry Mi, ikaw nga, binalikan mo kami, naluluhang saad ni Clara habang hinahalikan ang palad ni Henry Mi. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tila naglalaman ng lahat ng sakit at pangungulila na kanyang naranasan. Tumango-tango si Henry Mi ng paulit-ulit kay Clara, ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi niya maikubli ang takot na nag-aalab sa kanyang dibdib. Hindi na ako aalis, Sara. Sorry kung natagalan ako. Sorry kung ngayon ko lang kayo nabalikan. Patawarin mo sana ako, Clara. Patawarin niyo ako ni Oliver, wika ni Henry Mi. Ang boses ay nanginginig sa damdamin. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila hindi sapat para kay Clara. Kahit hinang-hina pa ang kanyang katawan, naramdaman niya ang galit at sakit na nag-uumapaw mula sa kanyang puso. Bakit ngayon ka lang bumalik, Henry Mi? Bakit hindi mo kami sinamahan sa mga panahong kailangan namin ng tulong? Tanong niya, ang tinig ay puno ng hinanakit. Ang hangin sa silid ay tila naging mabigat, puno ng tensyon at hindi pagkakaintindihan. Alam mo ang dahilan, Clara. Kailangan kong magtrabaho para sa atin. Para sa kinabukasan ng anak natin, sagot ni Henry Mi. Ang kanyang boses ay umuusbong sa galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagkabigo, ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya makapagpigil na yakapin ang dalaga. Kahit na ang yakap na iyon ay puno ng pagmamahal, hindi may kakaila ang mga salitang nag-uumapaw sa kanilang isipan. Kung mahal mo kami, bakit hindi mo kami pinili? Muling tanong ni Clara. Ang kanyang tinig ay nagiging mahina ngunit puno ng damdamin. Minsan, ang mga salita ay hindi sapat. Kailangan naming maramdaman ang iyong presensya. Oliver, anong ginagawa mo rito? Tawag ni Clara kay Oliver, na abala sa panonood ng TV sa magandang kwarto ng ospital. Agad silang inilipat ni Henry Mi sa bagong kwarto. Lumapit ang bata sa kanyang ina. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Bakit po, nanay?
Ano itong sinabi sa akin ng tatay mo na noong una, nagtatrabaho ka raw sa car wash? Bumalik ka roon nang hindi ko alam, tanong ni Oliver. Ang boses ay nag-aalala at puno ng kalituhan. Oliver, huwag mong sabihin sa ina, wika ni Clara, na tila naguguluhan na. Nanay, huwag ka na pong magalit. Nakakasama po yan sa kalusugan nyo. Promise po, hindi na po ako babalik doon. Pangako po yan, nakangiting tugon ni Oliver, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot na mawalan ng pagmamahal ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, kapag nakalabas ka na rito sa ospital, ililipat ko kayo sa magandang bahay. Makakatulong ka sa gawaing bahay, hindi ka na rin mapapagod, at ang anak naman natin, hindi mo na kailangan rumakit sa car wash. Dahil ano pang silbi ng pagiging mayaman ko, hindi ba, wika ni Henry Mi. Ang tinig ay nagiging mas malambot, ngunit ang mga salita ay tila nagiging matalim sa mga tainga ni Clara. Napabuntong hininga si Clara at marahang tumango. Pasalamat ka talaga at nandito ang tatay mo, anes ni Clara sa anak, ngunit ang kanyang puso ay naguguluhan pa rin. Sorry po ulit, pero nanay, sabi po ni tatay sa akin kapag magaling ka na, ipapasyal tayo ni tatay sa iba't ibang lugar. Tapos bibili po tayo ng gusto nating kainin at hindi ka na rin po mauubusan ng gamot mo, nanay. Magpagaling ka po ha, nakangiting wika ni Oliver, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi nakapagpawala ng tensyon sa pagitan ng kanyang mga magulang. Magpakabait ka rin, huwag kang palaging sakit ng ulo ng tatay mo, paalala ni Clara, ang boses ay puno ng pag-aalala. Opo, nanay, sorry po. Nakangiting sambit ni Oliver sabay yakap sa ina, na nakapagpangiti sa dalawa. Ngunit ang ngiti ni Clara ay tila may halong lungkot. Sumali na rin sa yakap si Henry Mi, ngunit sa kanyang puso ay nag-aalab ang takot na baka hindi na niya maibalik ang tiwala ni Clara. Palihim pa niyang hinagkan si Clara sa labi, ngunit ang dalaga ay napangiti na may halong hiya at pagdududa. Mula noon at hanggang ngayon, thank you for waiting, Clara. I love you so much, bulong ni Henry Mi, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngunit biglang kumala si Clara sa yakapan at kinapa ang kanyang leeg. Yung kwintas ko, bakit hindi ko suot? Naiwala ko ba? Sunod-sunod na tanong ni Clara. Ang mga mata ay nagiging nag-aalala habang hindi siya mapakali sa kanyang pagkakaupo. Napangiti si Henry Mi bago siya may kinuha sa kanyang bulsa. Ito ba ang hinahanap mo? Tinanggal muna ng anak nila ang kwintas para hindi maging sagabal. Pagsisinungaling, ni Henry Mi, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may takot na magalit si Clara. Wala na silang plano na sabihin pa kay Clara ang nangyari sa jewelry store, alam nilang magagalit lamang ito at baka sugurin pa ang tatlo doon. Si Henry Mi na ang nagsuot ng kwintas sa leeg ni Clara. Miss, tulap ang nabigla si Clara nang maramdaman niya ang malambot na labi ng binata sa kanyang leeg. I love you so much, mahal ko. Salamat at dumating ang araw na ito, malambing na yuzel ni Henry Mi. Napangiti naman si Clara sa kilig, ngunit ang kanyang puso ay punong-puno pa rin ng pagdududa. Ilang linggo ang lumipas, unti-unti naman ang pagbabalik ng kalusugan ni Clara. Sabi ng doktor, bumubuti na raw ang kalagayan niya at pwede na itong umalis ng hospital anumang araw na gustuhin nila. Ngayong araw nga ay ang labas ni Clara, inaalalayan ni Henry Mi ang dalaga papasok sa kotse nito. Ganon din ang ginawa niya sa kanyang anak upang makaalis na sila. Tatay, saan po tayo tatanggo? Doon po ba tayo titira sa malaking bahay na sinasabi niyo po sa akin? Nagniningning sa tuwa na tanong ni Oliver. Hindi na ito makapaghintay pa na makita ang sinasabi ng kanyang ama. Sa kanya noon sa ospital. Oo, doon na tayo titira, anak, tugon ni Henry Mi, ngunit napansin ng binata ang pag-aalala sa mukha ni Clara. Mahal, kung may mga tanong ka pa, nandito lang ako. Huwag kang mag-atubiling magtanong, dagdag niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa. Sa mga salitang iyon, unti-unting nawala ang tensyon sa hangin. Ang mga mata ni Clara ay nagliwanag, at sa kanyang puso, muling nagkaroon ng pag-asa. Sige, Henry Mi, magtitiwala ako sa iyo, wika niya, at sa mga salitang iyon, nagkaroon sila ng bagong simula. Huwag kang mag-alala, mahal.
May kasunduan kami ni Mommy. Hindi na niya tayo ilalayo sa isa't isa, at isa pa, gusto niya ring humingi sa iyo ng tawad at makita si Oliver. Mabait si Mommy kaya wala ka nang dapat ipag-alala pa. Matagal ko na siyang kinausap tungkol dito. Mahabang litanya ni Henry. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagnanais na ipakita kay Clara na handa na siyang ipaglaban ang kanilang pamilya. Tumango si Clara, ngunit ang kanyang ngiti ay may halong pangamba. Sana nga, Henry. Pero sa tuwing naiisip ko ang mga nangyari, parang bumabalik ang sakit, sagot niya. Ang kanyang tinig ay nagiging mahina habang siya ay nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Matapos ang maraming taon, heto siya ngayon, babalik sa mansyon ng mga Puentes upang doon na manirahan. Habang papalapit sila, unti-unting bumabalik ang mga alaala, ang una nilang pagkikita ni Henry, ang mga ngiti at tawanan, at ang mga utos ng binata na tila walang katapusan. Ang mga alaala ay nagdadala ng saya, ngunit kasabay nito ay ang mga sakit na dulot ng mga hindi magandang pangyayari sa mansyong iyon. Pagdating nila, sinalubong agad sila ng mga katulong at iba pang trabahante ng mansyon na nakahilera sa labas. Magandang umaga po, Senyorito Henry, Senyorito Oliver, at Senyorita Clara. Bati ng mga ito, na ikinagulat ni Clara. Senyorita Clara ako, turo ni Clara sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala na siya ang tinatawag na ganito. Parang kailan lang, siya ang nagsasabi ng mga iyon sa kanyang mga amo, at ngayon, siya na ang bahagi ng pamilyang ito. Pumasok sila sa loob, at sa gitna ng kanilang pagpasok, si Oliver ay puno ng sigla, tumatakbo-takbo upang tingnan ang ibang bahagi ng mansyon. Wow! Ang ganda po rito, nanay, masiglang wika ni Oliver, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tuwa. Sigurado po bang dito tayo titira, manghang yuzel niya, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Agad namang napalingon ang lahat sa gawin ng kusina nang may biglang nagsalita mula rito. Bakit? Ayaw mo bang tumira rito at makasama ang lola mo? Panunukso ng ina ni Henry. Ang kanyang tinig ay puno ng lamang. Ma'am, bati ni Henry sa kanyang ina at nilapitan ito upang yakapin. Kumuha muna ng lakas ng loob si Clara upang lumapit at batiin ang ginang. Magandang umaga po, ma'am, bati ni Clara habang nakayuko, ang kanyang puso ay naguguluhan sa mga damdaming bumabalot sa kanya. Ngunit nagkunot ng noo ang ginang sa narinig na tawag sa kanya. Ma'am, you can call me mommy. I don't mind, wika ng ginang at marahan siyang niyakap nito, na ikinagulat ni Clara. Patawarin mo ako sa nagawa ko noon. I'm very sorry, Iya. Nabulag lang talaga ako ng galit ko sa ama ni Henry. Thankfully at bumalik ka rito kasama ang apo ko, bulong ng ina ni Henry. Ang tinig ay puno ng taus-pusong paghingi ng tawad. Hindi mapigilan ni Clara ang maluha at niyakap na rin niya pabalik ang ginang. Matagal na niyang pinangarap ito, at sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon na makipag-ayos. Ang pakiramdam ay tila may mga bigat na naalis mula sa kanyang balikat. Hello po, Lola, cute na bati ni Oliver sa kanyang lola, kumaway pa siya rito. Kumalas ang ina ni Henry kay Clara at karga-karga ang kanyang apo ng may malawak na ngiti.